Minamahal sa oras pong ito, upang tayo po ay lubos na pagpalain ng Diyos, tayo po minamahal ay darako na po sa pinakamahalagang bahagi natin pong banal gawain at hinihiling ko po na pansamantala po tayong tumayo. Amen. Bilang pagbibigay galang po natin sa salita ng Diyos nating mapakinggan sa hapong ito, nadadalhin po sa atin natin pong beloved ordained preacher, Nanding Manalang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Brother David. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Taas natin ating mga banal na kamay, dahil natin magkaisa ng manalangin. Magkaisaan natin ang salita ng Diyos. Upang pagpalang Diyos, mga banal, sa paano pinakamamalapay. Salamat po muli, mahal na Panginoon, sa paggabay at patnubay mo sa bawat bahagi namin banal na gawain. Sa pangkalahat ng panalangin namin, mahal na Pastor, Evangelista Wilde Estrada Almeda. Salamat po, mahal na Panginoon, sa panalangin pagluhod, magtuturo ng aming beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kuman Almeda, hindi namin makalimutan, mahal na Panginoon. At ngayon po sa mga beloved Almeda children, sa mga beloved ministers, sa mga apo na ay mahal na Pastor, at sa mga great-grandchildren, mahal na Panginoon, at sa lahat po ng mga manggagawa na unang ginamit mo para sa iyong banal na gawain. Maraming po salamat, mahal na Panginoon. Naabot namin, mahal na Panginoon, ang pag-aasikaso ng banal na gawain dito sa Baki-Baknotan na 15 taon na, mahal na Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na pinanghawakan mo at sa mga naging bunga ng aming pag-aasikaso ng banal na gawain, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga patotoo, aming mga kapatiran. Ibibigay kalakasan sa iyong pananampalataya. Salamat sa awitin ng choir, mahal na Panginoon, na pinagpala mo tinagisan, mahal na Panginoon, ginamit mo ka ng mga tinig upang madama namin ay matamis sa presensya. Salamat po, mahal na Panginoon, maging sa mga manunugtog, mahal na Panginoon, sa lahat na narito, na mapinagpala mo mga anak, mahal na Panginoon, na kami tinipon mo, mahal na Panginoon, sa iyong pinagpalang banal na gawain. At ngayon po, mahal na Panginoon, pagpalay mo mensahe ng kaligtasan, lang sa may abang lingkod, wala pong magagawa sa akin. Father, in the name of dearest Jesus, to the first beloved pastor, a prayer for righteous man, a beloved man's Father, dearest Jesus, bless the word. Dearest Jesus, use me, Lord, as an instrument of your love and power to preach your gospel. Father, in the name of Jesus, make me a blessing to others, O Lord God, to beloved brethren, and to all beloved viewers, O Lord God. Open their minds and understanding, Father, of dearest Jesus. Bless the word, O Lord God. Give me power and understanding, O Lord God. Bless the word. Thou shalt unbelief comes out from us. Bless the word in Jesus' name. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Palidayaw na wayan niya po Diyos, ikapsat ko. Be seated sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran, ating mga manggagawa, sa lahat po ng ating mga awit na nandito. Hallelujah, galing po sa iba't ibang lugar ng ating mga nakasama. Hallelujah, dito po sa ating Pastoral House Chapel ng Baki-Baknotan. Hallelujah. Na kung saan mga kapatid ko, pwede naman tayong magkursada sa labas, kahit saan lugar, pwede natin i-celebrate ang ating 15-year church anniversary. 15 church anniversary. Kaso, nabago yung aking kaisipan dahil kasi pag nasa labas tayo nagkukursada, nakusadaan na natin ang iba't ibang lugar. San Juan, nakusadaan natin ang San Gabriel, at dito sa Tabok, yan, dito sa Baknotan Town, dito pa sa iba't ibang barangay ng Baknotan. Na kung saan mga kapatid ko, napakarami ng lugar ang ating naabot. Kaso talagang pag tayo'y nagliligtas ng kaluluwa, ang kaaway, gano'n naman ang paghahadlang niya. Tayo nagsisikap tayo na magamit ng mahal na Panginoon para masave ang mga kaluluwa na maglilingkod sa mahal na Panginoon. First prayer ng ating mga pastor, prayer ng ating beloved parents in the Lord at ng mga manggagawa. Kaso pagdadali na dito sa Pastoral House Chapel natin,
marami ng ayaw. Unang-una, ayaw nila yung mahabang oras na ginugugol sa paglilingkod sa Diyos. Ayaw nila yon. Ayaw nila yung maraming pagpupuri. Ayaw nila yung mga nakikita nila na hindi sila sanay. Kasi sa ating gawain, mayroong pagpupuri ng Joyful Solemn. Pagkatapos, may patotoo ng ating mga pinagpalang mga kapatiran, yung pinaghimalaan ng mahal na Panginoon. Tapos meron tayong mga singer, meron tayong mga grupo ng mga awit na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At pagkatapos, meron tayong pagbibigay. Nako, yan na yung ayaw. Yung magbibigay na. Pag mga baguhan, ayaw nila kasi hindi sila nasanay. Tapos, meron pa tayong mapapakinggan na mensahe ng kaligtasan. Pagkatapos ng mensahe ng kaligtasan, meron pa tayong bautismo. Yung pagbautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, ang pumapasok agad sa kalang kaisipan, lilipat ng reliyon. Bago na namang reliyon. Bago na namang sekta. At pagkatapos, yung kainan part, yan na. Kahit patapos na yung gawain, kainan na, may madidinig ka pa rin. Bibigyan mo na ng pagkain, may juice na, may sopas na, may lugaw na, may pansit na. Ang sasabihin nila, ni apay ngay, takas timot, gayam, timakan dito eh. Kaya kahit na gumagawa ka ng mabuti, talagang hindi nila maintindihan. Hindi nila alam, lahat ng bagay dito sa lupa, puro pansamantala lang. Yung kanilang gagawin na first step na maglingkod sa mahal na Panginoon, yun ang ayaw nila. Yung ikaw ay lalapit na sa mahal na Panginoon, tatanggapin mo siya bilang Panginoon, Diyos at Hari na yung buhay. Pagkatapos sasabihan na dumalo kayo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Manood pa kayo sa aming programa sa Facebook Live ng Jesus Miracle Hour. Meron pa rin sasabihin, inagadumot dun. Yan ang aking napapansin. Kaya, ang sabi ko, para medyo mabawasan yung ating mga ginagawa sa labas, pagdadalin dito, ayaw. Yang naisip ko, dito na lang para hindi na natin sila hahanapin na dadalin pa. Kung yung gusto maglingkod sa malapay noon, yun talaga ang malalapit natin sa gawain ng Diyos. Yun ang naisip ko. Why? Dahil sabi ng malapay noon, many are called, but few are chosen. Many are called. Maraming dumadalo sa ating crusade. Barangay crusade, sa mga open air crusade, sa mga may venue tayo ng mga cover court, maraming dumadalo. Within 5 days crusade, 5 days, 3 days, nakakaipon tayo ng almost mga 100 plus. Pero pagdating na sa dalo, nako, ang sasabihin kagad, adati trabaho mi, adati aramidin mi, mabalin to no. Pag sinabing no, awanan. Mabalin to no, Domingo. Pag nabanggit na yung no, wala na. Pumasok sa isip ko, wala na. Mabalin to, nga umay kami. May pagkakataon pa. Mabalin, nga no adat yung tiyempo. Pag yan ang nadinig ko, wala nang tiyempo. Yan ang nangyayari. Kaya ang salita ng Diyos ay totoo. Ang maglilingkod talaga sa mahal na Panginoon, yung kinakahabagan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, naaawa ang Diyos sa dapat niyang kaawaan, nahahabag ang Diyos sa dapat niyang kaabagan. Why? Sinabi nga kanina, many are called but few are chosen. O, tignan nyo ha. Sabi ng Lucas 15:10, isang makasalanan
nagbabalik loob sa ating mahal na Panginoon. Libo-libong anghel ang nag-aawitan sa langit, higit sa lahat ng Diyos. Natutuwa ang mahal na Panginoon kasi siya'y nagkatawang tao para iligtas yung mga makasalanan. Hindi na parito ang mahal na Panginoon sa mga nagmamatuwid, sa mga nagmamarunong. Kaya tignan nyo ang sanlibutan, nandyan yung mga iba-ibang klaseng sekta, denominasyon. Ang sasabihin kagad nila, dati religion min. Dati pamati mi kini Apo Diyos. Agsirserbi kami kini Apo Diyos. Yun ang laging sinasabi. Pero pag sinabi mo, gagaling ang sakit mo, magpapalain ka ng Diyos, magbabago ang buhay mo, pag-iimalaan ka ng Diyos, marami ng question. Kaya totoo ang Biblia. Ang salita ng Diyos, yung pinapalapit ng Diyos sa kanyang gawain, yun talaga ang maliligtas. Kaya pala, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, makapal ang salita ng Diyos, Holy Bible, from Genesis to Revelation, hinati na nga sa dalawa Old and New Testament. Sa Old Testament, talaga nandyan yung mga ginawa ng mahal na Panginoon sa mga prophet of God. Nandyan ang ginawa ng mahal na Panginoon sa mga heroes of the Bible. Nandyan yung mga major prophets at merong mga minor prophets. Ginawa ng mahal na Panginoon sa Old Testament. Para ipakita, ginamit ng mahal na Panginoon like Moses para mahati ang mapulang dagat. Ginamit ng mahal na Panginoon si Noah para yung maglilingkod sa Diyos, yun ang maisasakay ni Noah sa ark, sa sasakyang pang tubig ni Noah. Imagine, pamilya lang niya ang naniwala. Pamilya lang ni Noah. 8 piraso lang sila. Tapos ang pangaral ni Noah sa sanlibutan ay 120 years. Ang tagal. 120 years. Tapos ang naniwala, pamilya lang niya. Nung sinabi na malabay noon na magkakaroon ng pagbaha, medyo ang tao natakot, pero wala din. Kasi yung Ark of Noah, yung sasakyang pang tubig ni Noah, ginawa niya sa bundok. Kaya nandun yung pag-uusig. Nandun. Ba't gagawa ka ng malaking sasakyang pang tubig nasa bundok? Samantalang ang gumagawa ng sasakyang pang tubig, yung mga barko, yung mga bangka, o kung ano man sasakyang pang tubig, malapit sa tubig, sa dagat. Para pag yung tubig mataas, pwede kagad nilang madala yung sasakyang pantubig. Pero bakit si Noah, nilagay ng malapay noon yung pinagawa ng ark dun sa bundok? Di siyempre, uusigin ka talaga. Uusigin ka. Pero siguro, kung ginawa ni Noah yung sasakyang pantubig malapit sa dagat, siguro mga tao dun medyo makukumbinsi. Pero wala Kaya ang pinagawa ng malapay noon sa sasakyang pantubig ni Noah, puro mga matitibay na kahoy. Matitibay na kahoy. Dahil yung pala, talagang magbabaha na. Sa madaling salita, ang pinagawa ng malapay noon, ang isasakay sana doon yung mga tao na maglilingkod sa Diyos. Imagine, 120 years. Doon sa panahon naman ni Noah kasi walang signs, wonders, and miracles. Basta't ang iniisip lang nila, maglingkod sa Diyos, maniwala sa Diyos. Ganun lang. Si Noah, nakikipag-usap sa mala Diyos. Nakikipag-usap siya. Kaya imbis na mga tao ang isakay doon sa ark, ang tinawag na lang mga hayop. Yun na lang ang sinakay doon sa ark. Mga hayop na galing sa iba't ibang lugar, sa kagubatan, sa napakalawak ng sanlibutan. Merong lumilipad, merong tumatakbo, merong naglalakad, meron sa ilalim ng tubig, meron lahat. Parte ng mga sa dagat. Tingnan nyo, madaming isda, pero pinili lang malapit, 2 lang. Pair.
lalaki, babae. Maraming ibon. Pero ang tinawag lang na isa kayo doon sa Ark of Noah, mag-asawa lang. Pati doon sa mga hayop na nakikita natin, dalawa lang. Kaya kung paano ang paglilingkod sa Diyos, tayo na naglilingkod na sa mahal na Panginoon, isipin natin yan. Sa panahon ng mahal na Panginoon, ang ililigtas ng Diyos, yung talagang magpapahalaga sa kaligtasan. Sa Old Testament, siyempre nandyan si David. Ang salmistang David, lahat. Talagang, sabi nga ang pagpupuri sa Diyos, nandyan sa Book of Psalms, chapter 1 to 150. 150. Imagine, ang kapal nun, ang dami nun, mga papuring awitin para sa Diyos. Pagdating sa Revelation na kung saan sabi nga, nandun yung praise the Lord. Hallelujah. Sa mga awit, nandun yung praise the Lord. Nandun din yung hallelujah word. Kaya sa Old Testament pa lang, pinakita na kagad, mababasa mo, ang paglilingkod sa Diyos, kailangan talaga yung papahalagahan mo. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, many are called but few are chosen. Pagkatapos, kung saan ang dalawa o tatlo nagkakatipon sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, ang Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Dalawa o tatlo, pag nag-uusap sa kabutihan ng Diyos, ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Hinahanap ng Diyos ang maglilingkod sa Kanya kahit isang makasalanan na magbabalik loob sa Diyos. Libu-libong anghel ang nagawitan sa langit. Sa James, para sa mga Kristiyano, isang makasalanan na maakay mo, madadala mo sa gawain ng Diyos. Hindi mo pa siya sigurado kung maglilingkod na may katapatan. Hindi mo pa siya sigurado kung ang kanyang kaligtasan ay papahalagaan niya. Pero ang sabi ng Biblia, dahil sa isang makasalanan na naaakay mo na maglilingkod sa Diyos, sa napakarami mong mga kasalanan, sa napakarami mong kamalian, matatakpan ang lahat ng kamalian mo, lahat ng mga ginagawa mong hindi mabuti. Matatakpan. Pati yung kasalanan na gawa mo na hindi mo pa napagsisisihan, mapapatawad. Kaya kung ang salita ng Diyos nasa Old Testament lang, baksak na ang mga tao. Then imagine, inabot na ng 120 years si Noah. Nangaral ang naligtas. Pamilya lang ni Noah. Sa panahon ng mahal na Panginoon, sa New Testament, sa kanyang pagkakatawang tao, tingnan nyo, ang mga tao, tinawag na mahal na Panginoon, marami. Kung saan siya lugar mapunta, sinusundan siya ng mga tao. Lahat yun, may pangangailangan sa Diyos. May mga sakit. Iba-ibang klaseng karamdaman. Meron doon mga pilay, meron mga ketungin, meron mga bulag, alipin ng masamang espiritu, yung mga demon possessed. Yan. Pag nakita nila ang mahal na Panginoon, sumusunod sila. Pero bago dyan, tinawag na mahal na Panginoon yung 12 disciples. 12 alagad. Kaya kung sa panahon ni Noah, pamilya lang niya, 8 lang. Sa panahon ng mahal na Jesus, 12 alagad, binigyan niya ng extra power, anointing power from God. Dahil kasama sila. Pero nandun na yung 12 alagad ng mahal na Panginoon. Pero meron pang isang naghudas doon. Meron naghudas. Meron tumalikod. Umatras pa. Sa kabila ng kasama na nila ang mahal na Panginoon, umatras pa, tumalikod pa. Meron pang nag-Judas. Ngayon gumawa uli ang mahal na Panginoon ng another part. Tumawag uli siya ng 70 na mga ordinary Christian. Para yun ay ituloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pair by pair.
70 ordinary Christian para sila yung gagamitin magpatotoo. Sila ang gagamitin patungkol sa mga himala na ginawa ng Diyos. Kaya yung 12 alagad na Panginoon, para sa ating kalagayan ngayon, ito yung inyong mga nagiging gampanin, nagiging tungkulin, instrumentalists, singers, adults, pioneers, youth, children's choir. Kayo yung binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magamit sa gawain. Meron mga full-time worker. Siyempre, nandiyan ang ating malapastor, ating beloved Mama Dear, parents in the Lord. Nanalangin na magkaroon ng workers, nagkaroon ng mga workers. Maraming mga workers. Susun, Visayas, Mindanao, even in abroad, meron tayong mga workers. At sa ating mga kapatiran pa rin yan sa abroad, beloved brethren from different countries, from different nations, peace be with you. Pagpalain tayo lahat ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya sa lahat ng mga nandyan, sa inyong mga lugar na kinalalagyan, peace be with you. Dearest Jesus is the Prince of Peace. Kaya ang kapayapaan nawa ay dumating sa inyo. Ang pagpapala nawa ay matanggap natin. Madaman dito kayo sa lugar ng La Union, salamat sa inyong pakikiisa, sa inyong panunood sa ating banal na gawain. Sa lahat ng mga nandyan. Nausan, meron nga ako mga nakakausap ng mga Muslim sa parte ng Saudi Arabia, sa iba't ibang part ng Muslim country. Sila daw ay nakasunod. Meron. Pero yung paglilingkod sa Diyos, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos hanggat hindi tayo pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos. Dahil sabi nga ng Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya kapag hindi ka pa anak ng Diyos, hindi mo magagawa na sundin ang kalooban ng Diyos. Tandaan nyo yan. Kahit na ikaw ay dumadalo na, you are now member of this congregation for how many years? Pag hindi mo nasusunod ang kalooban ng Diyos, hindi ka papuspos ng Espiritu ng Diyos. Kasi kailangan natin yung banal na Espiritu ng Diyos para lahat ng ating magagawin, lahat ng ating mga ikikilos, ang Diyos na ang magdidikta sa atin. Siya na ang gagabay, siya ang papatnubay. Sa madaling salita, siya na ang magdadrive ng ating buhay. Hindi mo pwedeng dalhin sa kasalanan. Hindi mo pwedeng gawin sa mga bagay na hindi mabuti. Pag ikaw ang gumagawa niyan, talagang mapapahama ka. Dahil ang kapahamakan ay naghihintay at nagbabantay lamang. Kaya nga ang demonyong Satanas, panik-panaong kagad yan. Pag may nakikita siya na mainit na Kristiyano, binabantayan niya yan. Pag may nakita siya na matapat na nagbibigay sa gawain ng Diyos, binabantayan niya yan. Kung kayo binabantayan ng kaaway ng demonyo, kami namang mga manggagawa, tinitignan din ninyo. Kayo binabantayan ng kaaway, akyat panaog siya. Para malaman nyo kung ano ang masama at mabuti na ginagawa ninyo. Ngayon, kami naman mga manggagawa, ang binabantayan ng mga nakaupo. Bakit? Pag tamad magpuri, nasabihin ka, nyakit di data nga worker, ang makapagpuri. Pag nagpupuri na masigla, apay ngay takasta, at dati sa alasala, ang ata mabandog data, mga madamdaman mabisi nun. Binabantayan. Kaya ibig sabihin, yung mata natin, nakatingin, dalawa kagad, pero masama at mabuti. Ngayon, pag nag-isip ka, meron nakasentro ang isip mo para sa gawain ng Diyos, pero pag sumobra doon, magkakaroon ka ng second thinking. Magkakaroon ka na ng false thinking. Pag pumasok na yung second thinking, darating na dyan ang false thinking.
Bakit? Tingnan mo, pag sinabi natin mag-praise the Lord, mag-hallelujah, tinatamad na. Madamdama, mabisin kayo, manganta yun. Amen. Everybody say praise the Lord. Bakit ko nasabi? Pag nagkukursada tayo, mahirap magyaya ng tao. Pero pag yayayain mo sa kainan at dati mabalitaan da nga news, ni nagpartida ti kalding, nagpartida ti baka, nagpartida ti tinwang, nagad-ado, umay tayo dita, na makapangan tayo at dapat ti-take out. Ang iniisip kagad para sa tiyan. Pero sa ating gawain, napabreak mo na, napakain mo na, nagre-reklamo pa. Sasabihin, apay awan ti maayawid me. Awan ti pasalubong. Di kita loved ones me, agur-uray da. Taam da gamin, nga umay kami dito church anniversary, taada ti makan. When, adda ti makan. Spiritual pay lang ati makan tayo, that the Word of God pagkain ng ating kaluluwa. Amen! Word of God pagkain ng ating kaluluwa. At the same time, water of life. Inyang iti unahin tayo, anong gusto mo mauna? Para sa physical? Pwede naman yan eh. Kaya nga nakaluto na sila eh. Amen! Nakaluto na, diintay mo na lang mamaya. Kung gusto mo na agad pumunta na matikman, pumunta ka sa likod. Pwede naman tikim. Kanina nga, sabi ng mga nandun sa likod, nagimason, nagbanglo. Wala awanan, naibusdan. Apay, sininghot na nila yung sarap eh. Sininghot na nila yung, nagimason. Wala nang sarap yun. Awanan. Madamdama, awanan tiraman na, danasingot dan eh. Pero ang pagpapala ng Diyos ay totoo. Amen! Kaya nga, salamat sa mahal na Panginoon. Sa New Testament na tayo. Tingnan nyo ang Lucas, 19:20. Kaya dun sa mga tinatawag na mahal na Panginoon ng mga may sakit, mapalad kayo. Dahil sabi ng Biblia, huwag kayong matuwa kung gagaling na kayo. Huwag kayong matuwa kung magbabago na kayo. Huwag kayong matuwa kung pinagpala na kayo. Matuwa kahit magalak ang pangalan nyo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, hindi ka pa nag-uumpisa na maglingkod sa Diyos, nauna na yung pangalan mo sa langit. Amen! Nakasulat na doon sa aklat ng buhay. Hindi ka pa maglilingkod sa Diyos. Samantalang dito sa sanglibutan, maisusulat ang pangalan sa lapida. Para makita ng loved ones. Nakalagay yung lapida doon sa public private cemetery. Inyati bagada, tahan nga mapukaw. Dayjay ti tanda, dayjay ti sign, na ang mapukaw, the loved ones sa ijay nga nakapunpon, nakadulin, ang mapukaw. Dito sa atin, sa gawain ng mahal na Panginoon, magpatuloy ka, kaya hindi ka magpatuloy, dumalo sa ating banal na gawain, sabi ng mahal na Panginoon, huwag ka matuwa kung gumaling ka na. Huwag ka matuwa kung nagbago ka na. Huwag ka matuwa kung pinagpala ka. Matuwa ka't magalak, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Amen! That is present tense. Pag naglingkod ka sa Diyos, may action kagad ang Diyos. Amen! Ang mga tao ayaw mag-action. Ayaw nilang kumilos. Gusto nila parang katulad kay Juan Tamad. Hintayin lang yung bunga ng bayabas, nababaksak sa bibig.
Kaya hanggang makatulog na si Juan, hindi bayabas ang babagsak. Ipot ng ibon. Ganon ang mga tao sa sanglibutan ngayon. Naghihintay ng kaligtasan, hindi naman naglilingkod sa Diyos. Gusto ng langit, ayaw na daw maniwala sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, tinawag naman yung 70 ordinary Christian para makita nila na ang signs, wonders, and miracles na ginawa ng mahal na Panginoon ay mangyayari at magaganap. Hindi lamang sa 12 disciples, sa ordinary Christian, sa ating banal na gawain. Kaya kahit saan tayo lugar, nandoon ang selebrasyon ng ating church anniversary. Sa main church, 49 na, at next year, 50. Pero yung mga gawain natin patuloy na nagdiriwan na kalang church anniversary dahil patuloy na nagliligtas ang Diyos. Amen! Kung natigil sa panahon ni Noah, wala na. Hanggang doon lang. Kung sa panahon ni Moses, natigil. Doon lang, sa nahati ang mapulang dagat. Kaso ang ginawa ng malapay noon, ang maraming lugar, pinuntahan niya para makita ng mga tao ng lahat na lalapit sa kanya ay hindi mapapahamak. May mga karamdaman, may mga problema, lahat na naalipin ng kasalanan, lumalapit sa kanya. Anong inutos sa malapay noon? Lumubog kayo dyan sa Jordan River para maramdaman ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Lumubog kayo dyan sa Jordan River. Hindi sinabi ng malapay noon na kung kayo nasa sekta, nasa denominasyon, kayo mayayaman, mahirap. Hindi. Ang sinabi ng malapay noon, lumusong kayo dyan sa Jordan River. Nandun na, ginamit ng malapay noon si John the Baptist. Lumubog, nilubog, lahat. Tingnan nyo, lahat na lumubog doon ng mga may sakit, pinagaling ng Diyos. Amen! Ito nga nagpapasalamat nga ako sa malapay noon Last year, narating ko ang Jordan River. Amen! Last year, nakalubog ako mismo doon. Kaya nga, naramdaman ko sa aking sarili, yung panahon na yon, I'm only going to 63. Nung ako'y lumubog sa Jordan River, alam nyo, nabaliktad ang edad ko para lang akong 36 years old. Dahil bumalik yung aking pagkabata Yung lakas ng aking pagkabata bumalik. Kaya pala, sa Jordan River, lahat ng mga sakit na iwanan doon. Lahat ng mga may sakit na iba-ibang klaseng sakit na iwanan doon. Kaya pag-aw nila doon sa Jordan River, lahat sila pinagaling na ng Diyos. Kaya dito sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tingnan nyo, yung nagpapabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, paglubog nila doon sa ating baptismal tub, pag-aon nila, wala nang sakit ang karamdaman na iwan na sa baptismal tub. Amen! Tingnan nyo, lahat ng ating magawain Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi kung dadali natin lahat sila sa Jordan River, laki ng gastos. Kaya buti lang, ang ating malapastor, ating minabid mamadir, talagang ang pag-ibig ng malapay noon nasa kanila. Nagpagawa ng mga water baptismal. Yan. Andiyan, nagpagawa ng baptismal tub, nagpagawa ng baptismal robe, para dun sa mga magpapabautismo. Tingnan nyo, sinasabi, yung mga magpapabautismo, magpabautismo po kayo. Dahil pag nagpabautismo kayo, mapapatawad ang kasalanan, ang karamdaman nyo, iiwanan nyo sa tubig pag-aw nyo dyan, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen! Kung hindi ba naman totoong malapay noon, sinasabi ko nga sa inyo 1978, nandito na ako. 2024 na ngayon. 46 years na ako sa gawain na malapay noon.
Tapos napuntahan ko pa yung Jordan River. Nalububog ako mismo doon sa Jordan River. Naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Kaya wala ko nang hahanapin. Wala na akong hahanapin. Natagpuan ko lang kaligtasan. Anak na ako ng Diyos. Magmamana ng buhay na wala hanggan. Amen!